Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking mga mahal na mga subscribers, no? At ako ay magtuturo ng isang napakagandang negosyo, guys, no? Magtuturo ako ng isang magandang negosyo na pwede nyong mapakinabangan, pwede nyong masimulan at hindi mahirap. Napakagandang negosyo, guys, no? At kaya ko ito isinishare sa inyo, baka sakaling kayo ay magkaroon ng interes na magnegosyo kasi wala po talaga sa pamamasukan sa minimum wage ang pagtupad sa iyong pangarap. Alam ko na tayong lahat ay may pangarap, no, sa ating buhay, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga magulang. Alam ko na lahat tayo may mga pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Pero hindi po natutupad yan, guys, kung tayo ay namamasukan lang sa minimum wage. Matutupad lang yan kung tayo ay magnegosyo, no? Ang pagninegosyo ay parang sa tingin ng iba parang mahirap, negative kaagad at natakot at walang pera, akala nila malaki ang gastos, no? So ang Jupiter's TV magtuturo sa inyo ng negosyo kasi ako napakarami kong pinagdaan ng negosyo, guys, no? Vendor. Bago ko ituro ang isang negosyo, isa-isa lang tayong negosyo sa isang araw, ituturo ko sa inyo. Ang unang ituturo ko sa inyo, guys, ay ang dried fish, ang tuyo, daing tuyo, bulad sa Bisaya, no? Dried fish sa English, no? Daing tuyo sa Tagalog. So ituturo ko sa inyo, napakagandang negosyo yan, guys, no? Sana pagdamutan ninyo, tuunan ninyo ng pansin. Baka sakali magka-interest kayo sa aking pagtuturo. Bago ko ituro ang pagninegosyo ng daing at tuyo, guys, ay pakilala muna ako para alam nyo, baka isipin ninyo na ako ay anak mayaman na or ano. Ako, guys, ay 12 kaming magkapatid. Ipinanganak ako sa Misamis Occidental, Todila, Misamis Occidental, Mindanao, Northern Mindanao, no? Hindi Muslim, wala kaming halong Muslim, no? Ipinanganak ako sa isang pamilyang mahirap. Kumbaga 12 kaming magkapatid. Ang aking magulang ay farmers sa hindi namin lupa, no? Ang aking mama ay housemaid, no? 3,000 ang isang buwan. So 12 kaming magkapatid, guys. So napakahirap ng aming kalagayan sa buhay, no? Napakahirap ng aming kalagayan sa buhay. Kaya wala kaming pag-asa na makatapos dahil hirap nga kami sa pagkain. Ang pagkain namin, yung mais na bigas at hahaluan ng kamuting kahoy para dumami, magkasya sa amin. Sa madaling sabi, walang nakatapos sa amin. So napakahirap ng aming kalagayan, guys, no? Sa 12 magkapatid, ako ay nagsapalaran dito sa Manila. Pumunta ako dito sa Manila na walang kamag-anak. Natutulog ako sa mga gilid-gilid ng building, no? Natutulog ako sa gilid-gilid ng building sa Divisoria, Claro Imbricto, sa Divisoria, guys, no? Wala akong kamag-anak. Nagmamakaawa ako sa mga pulis diyan sa Juan Luna na ampunin nila ako o bigyan ng kaunting trabaho. So nagpa-parking boy ako diyan sa Divisoria at namamasahero ako ng motor sa Parula, Dilpan, Dulo, Ali, Custom, MIP, diyan sa may Divisoria. Iyon yung aking background sa aking kahirapan, guys, no? Kailangan ko kasi ikwento sa inyo ang aking pinagdaanan bago ako nagiging negosyante. Kasi ako, first year high school lang ang aking natapos. Sa madaling sabi, wala kang makukuhang magandang trabaho dahil first year high school nga lang.
para ako ay makapamasukan bilang janitor, ay kailangan kong dayain ang aking diploma sa recto, gawang recto, para makagraduate ako ng high school, para makapasok ako ng janitor, no? Nakapasok ko ng janitor sa Mega Mall, sa Mall of Asia, at saka Dasmariñas, at saka iba pang mga kumpanya na pinasukan ko bilang janitor. Pero sa pagiging janitor ko, guys, wala akong naipon. Wala akong naipon. Baon sa utang, nakasangla ang ATM ko, iba ang nagkuha ng aking sweldo. Iba ang nag-withdraw yung inuutangan ko na 10%. So walang guys, pag namamasukan, kaya ako nagbigay sa inyo ng idea na pag namamasukan ka, wala kang pag-asang umasinso, no? Wala kang pag-asang umasinso. Ngayon, nag-umpisa akong magnegosyo, guys, 2006. Ang negosyo, daing tuyo. Ituturo ko sa inyo, guys, step by step ang pagninegosyo ng tuyo, no? So, ano naman ang naabot ko bilang isang negosyante? Bilang isang negosyante na first year high school lang ang natapos. So, guys, naglakas loob akong magturo sa inyo dahil meron naman akong napatunayan sa aking pagiging negosyante, no? Meron akong mga bahay. May bahay ako sa Carmona State, meron ako Cavite, meron din akong bahay sa Silang, Cavite, at meron din akong bahay sa probinsya, no? Sa Lupang Sinilangan, sa Tudila, kung saan ako ipinanganak, meron din akong bahay doon. At hindi basta-basta mga bahay, guys, talagang malalaking bahay, no? Ang aking napundar. Marami din akong mga sasakyan. No? Meron akong Fortuner, meron akong mga Santa Fe luxury car, meron din akong Everest, no? SUV, meron din akong Trailblazer, no? May mga pick-up din ako, Hilux, may Navara. Marami akong mga sasakyan, guys, sa aking pagninegosyo. Tapos nakapundar din ako ng beach resort. Bagay, naibinta ko na, pero kailangan kong banggitin sa inyo na hindi basta-basta ang aking mga naabot sa aking pagninegosyo, no? So, ang ituturo ko kasi sa inyong negosyo ay daing tuyo. Ito muna, dahil marami akong negosyong ituturo sa inyo, pero ito muna, guys, napakagandang negosyo itong daing tuyo. Pagsasaba kasi sa negosyo, lalo na yung daing tuyo, hindi isipin mo munang mabuti, no? At alamin mo muna magkano ang kailanganing kapital, no? Magkano ang kailanganing kapital sa pagninegosyo ng tuyo? Saan naman ang magandang itinda o inegosyo ang tuyo, no? Hindi kasi pwedeng sabak na lang ng sabak, baka mamaya magtinda kayo, mag-atake kayo kaagad. Hindi nyo muna inaalam ang pasikot-sikot, no? No? Alamin nyo muna saan ba maganda itinda ang tuyo, magkano ba ang kailanganing kapital ng pagtutuyo, paano ba ang pagmamarket sa tuyo, saan ba kukuhanin ang mga tuyo, supplier, no? Pinaka-importante yan, supplier. Paano ba i-retail ang tuyo, no? Paano i-sell stock ang tuyo, no? Ano-ano ang mga strategy sa pagtitinda ng tuyo. So napakaraming pasikot-sikot. Ituturo ko sa inyo lahat yan, guys, step by step. Bagaman ay hindi kasi mahaba po yan. Ituro ko kasi sa inyo para matutunan ninyo, guys. Baka sakaling makaturong dahil ang pagninegosyo ng tuyo, guys, umaabot ng 60 mahigit ang aking mga tao sa pagtitinda ng tuyo, no?
Sa pagninegosyo ng tuyo, umaabot ng 60 mahigit ang aking mga tauhan. Paglalako. Marami akong mga motor. May barracks ako sa San Jose, Batangas. Nagkaroon din ako ng barracks dito sa Santa Rosa, Laguna. Sakop na doon ang Laguna. Sa San Jose, Batangas, sakop na doon yung buong Batangas. Barracks ko sa Bulacan, sa Santa Maria, sakop na doon yung buong Bulacan. Barracks ko sa Cavite, sa pagninegosyo ko ng tuyo. Carmona at Cavite, sakop na buong Cavite, guys. No? At saka Metro Manila, kasi nakaabot ang mga tao ko sa Metro Manila, Muntinlupa, no? Sa pagninegosyo ng tuyo. So marami akong i-share sa inyo, ituturo step by step sa pagninegosyo ng tuyo. Paano ako lumalago sa pagninegosyo ng tuyo, guys, no? Ituturo ko sa inyo kung paano magninegosyo ng tuyo. Step by step. Talagang sasabihin ko din sa inyo yung magkano ang kailanganing kapital, no? Magkano ang kailanganing kapital, no? So ang aking pagtuturo, guys, step by step. Step 1. Step 1 muna yung pag-introduce sa aking sarili, kasi di nyo naman paniwalaan kung ako walang napatunayan, no? Siguro di naman kayo maniwala sa aking pagninegosyo kung ako ay isang kahig isang tuka, no? Kaya ko kuninto sa inyo na ako ay mahirap lang, isang kahig isang tuka kami ng aking pamilya, ng aking mga magulang. Nagsisikap ako, first rise ko lang. Kaya i-share ko sa inyo paano ako nakarating sa pagiging successful sa pagninegosyo, no? Kaya sunod kong topic, guys, ito, step 1 muna ito, pagpakilala ko, kasi mahaba mahirap mag-upload pag masyadong mahaba. So sunod kong ituturo, antabayanan nyo na lang yung topic 1, topic 2, topic 3, topic 4. Ang sunod kong itatopic naman sa inyo ay yung step 1 ng tuyo, no? Sa tuyo kasi tayo. Saan ang supplier ng tuyo? O unahin muna natin magkano ang kailanganing kapital sa pagninegosyo ng tuyo at magkano ang kinapital ko nung ako'y unang nagnegosyo ng tuyo, no? Iyan yung ating aalamin at paano magdala ng mga tao sa pagninegosyo ng tuyo. Iyan ang ituturo ko sa inyo, guys. Antabayanan nyo ang susunod kong mga video, no? Ito si Jupiter's TV, magtuturo sa inyo ng negosyo. Sana magustuhan ninyo at sana subukan ninyo. Hindi option ang mag-abroad, guys. Hindi option ang mag-abroad. Mahiwalay ka sa pamilya mo. Dahil magsapalaran ka sa abroad na kaya mo naman kitain dito. Meron kang ituturo ko sa inyo magkano ang ikakapital sa pagninegosyo ng tuyo. At maganda kung magtulungan kayong mag-asawa sa pagninegosyo. Napakagandang negosyo ito, guys, no? Kung step by step, doble, triple ang kaya nyong kitain. Ituturo ko sa inyo yan. Halimbawa, ang kilo, 70. Ang pasa nyo naman, 220. 210, magkano ang tubo ninyo, guys. Pero ituturo ko sa inyo yan. Paano, step by step. Antabay lang kayo. Guys, napakaganda. Nasa yung tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang pira ay pirang pangtupad sa inyong pangarap ay nasa negosyo. Wala sa pamamasukan sa factory, sa pamamasukan ng minimum wage. Ang pirang pangtupad sa ating pangarap ay nasa negosyo. Tandaan natin yan, guys. Habang buhay kang baon ka sa utang kung ikaw ay mamamasukan sa mga minimum or maliit lang ang sweldo, kulang pa. Pero sa negosyo, guys, makaunat-unat ka, magsipag ka. Pag once kasi na kumikita ka ng maganda at na i-compare mo sa pamamasukan mo, nagiging double, triple ang
kita mo sa minimum wage nung ikaw ay namamasukan, mai-inlove ka na sa pagnegosyo. Kaya ang Jupiter's TV, ang aking pagbablog ay nag-i-encourage na magnegosyo. Vendor, hindi lahat ng vendor bawal. Ako vendor, proud ako bilang isang vendor guys na nagninegosyo, no? Vendor sa gilid-gilid ng kalsada. Yan ang ituturo ko sa inyo, yung step 2 na tayo, magkano ang kailanganing kapital sa pagninegosyo ng tuyo. Iyan yung ating alamin sa sunod nating topic guys. No? Salamat at ang Jupiter ay magsasabi sa inyo ng tili bye-bye.